tao yung dapat nagdiriwang ng Pasko. Dapat ho maging maayos ho tayo dahil may mga kapitbahay ka or may mga hayop sa labas ho ng inyong bahay. Meron akong napanood na aso na critical ngayon kasi natakot siya sa paputok ng kanyang kapitbahay. Kawawa naman. Kasama ho natin yung mga tips sa mga fur parents ngayong holiday season si Attorney Heidi Caguioa, ang Program Director for Animal Kingdom Foundation. Attorney, Merry Christmas! Si Rajoman Lourdes, good afternoon! Ay, good afternoon, Rajaman Lourdes, Attorney Heidi here. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyo at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Maraming salamat po. Ano ho yung mga natatanggap yung report na sabihin natin ay hindi maganda muna sa ating mga alagang hayop ngayong holiday season? Like, totoo, Attorney, may nakita ako na parang yung aso inoxygen kasi natakot siya, na stress dahil daw yung kapitbahay nagpaputok. Ay, opo, naku. Medyo delikado po talaga yung stress sa ating mga alagang aso or pusa man yan, Kaya nga po lagi po nating inaapila, lagi po tayong nananawagan sa ating pong mga kababayan, mga kapitbahay lalo na sana po ngayong Kapaskuhan sa dadating pong New Year or bagong taon, wag po tayong gumamit ng mga paputok o mga pampaingay na talaga namang nakakagulat para sa ating pong mga hayop kasi nga po talagang nagdudulot ito ng stress, ng takot, at pagkabalisa sa kanila. At bakit po ba ganon? Kasi po napaka-sensitive po ng kanilang pandinig, Mas matindi ang kanilang pandinig kaysa sa atin. Kaya yung lakas, imagine mo, yung lakas na naririnig natin, triple pa sigurado yung lakas pag sila ang nakarinig nito. Pero Attorney, sabihin natin, yung kapitbahay talagang gustong magpaputok, dahil naniniwala siyang makakatanggal ng malas yon. Ano bang dapat gawin ng fur parent, para hindi ma-stress or makaless ng stress sa kanilang aso yung paputok, ingay? Unang-una po, siyempre alam na naman natin na magpapasko na, magbabagong taon na at may mga alaga tayong mga pets, ay maghanda na tayo. Dapat meron tayong isang kwarto kung saan pwede natin sila munang ilagak. Tahimik ito, komportable, Hindi masyado nilang naririnig ang ingay sa labas. Dapat meron na po tayong ready na ganyan sa kanila. Para naman po pag nagsimula ang putukan, pwede po nating ilagay yan sila dyan sa kwarto na yan. At syempre, pwede po tayong magpatugtog dyan sa kwarto na yan, mag-turn on ng TV, ng radio, para medyo muted or hindi masyado yung dagundong na naririnig po ng ating mga alaga at mabawasan yung stress or trauma sa kanila. How about sa pagkain naman? Ngayong holiday season, of course, ang daming pagkain. Baka matuwa sa fur parents, yung kinakain niya, binibigay na rin niya. Okay lang ba yun? Binibigay na rin niya sa dog. O sige, kain ako, cake, karingi, di ba? Di ba nakakatuwa, di ba? Kung tayo na-excite sa food, lalo na po ang ating mga alagang pets. Amoy pa lang ay talaga naman, tuwang-tuwa na sila. Pero hindi naman po sa lahat ng bagay ay bawal, basta siguraduhin po natin na yung ating ibibigay na food or human food sa kanila ay hindi oily. Hindi rin po ito toxic. Para sa kanila, pwede po natin silang bigyan. Pero as treats, not po na parang main food or yung staple food. So wag naman natin silang pakainin at yun ang ipapakain natin sa kanila. Bibigyan lang po natin sa kanila bilang treats yun, pamerienda or pang-excite lang, At siyempre gusto rin natin natutuwa sila. Nakakatuwa naman po talaga silang nakikita at nasi-share natin kung ano man yung meron sa kanila or sa atin. But yun kailangan po healthy, not oily and not toxic. Oo, pero Doc, aminin natin kasi mahal talaga yung pagkain ng aso.
'di ba? Yung Hay, naku, totoo po yan. Pero oo, ma'am, oo, remember, napakarami pong alternatibo oo. sa mga dog food na Okay. healthy, no? Na pwedeng-pwede nating makuha sa ating mga bakuran, katulad po ng kalabasa, Mm. malunggay, yan, itlog, no? Healthy po yan sa kanila. So pag samasamahin lamang po natin Mm, yan, yung mga mm. scraps po ng mga manok, no, na nabibili sa palengke at pati sa grocery store, Mm, pwede po tayong mag-DIY ng mga food nila. mm. Just make sure that the food should be high in protein, hindi rin po toxic at hindi rin po oily, Mm, kasi para mm. hindi naman po unhealthy or nakakasama sa kanilang kalusugan. Mm. Okay, sa mga for parents na nakikinig po ngayon, hindi po maiwasan baka na stress or na lason, na over feed si baby, ano po ba yung mga dapat gawin? Naku, ayan na po. Ayan po ay kasama sa ating paghahanda. Kailangan po meron na tayong telepono or phone number ng ating mga veterinaryo, no? Na mga kaibigan or kapitbahay na veterinaryo para po kung sakali mang may hindi tayo maiwasang insidente, madali po natin silang tawagan. Hindi po ako veterinaryo dahil kaya hindi po ako pwedeng magbigay, no, ng mga Mm, medical mm. tips kung ano yung dapat. But what I can suggest is as early as now, kunin na po natin ang mga telepono ng ating veterinaryo. Pero still, ang Mm. pinaka-importante dyan ay avoidance. At may dadagdag ko lang, may tinatawag po tayong anxiety wrap. Ito pong Yes, wrap na tela. ito, 'di ba? May yung Mm. binabalot natin sa ating mga Katawan. pets Mm. para pag medyo stressed sila, 'di ba? They feel secure. 'Yon, Mm. pwede po DIY ulit yung ating mga damit, no? Pwede Mm. naman po 'yan. Meron din pong specialized na anxiety wrap. Yes. Nabibili po ito sa mga shops, Mm, no? mm, mm, mm. Online or sa mga vet stores. But kung wala na po tayong panahon, ay tayo po yung mag-DIY. Gamitin po natin yung ating mga damit. Just make sure that they're wrapped properly at hindi naman po sobrang sikip ito at hindi na sila makahinga. Just to make sure that they feel us, they feel comfortable at mabawasan po ang kanilang Mm, stress. mm, mm. Okay, actually attorney, ang problema kasi minsan ng mga for parents, no, gastos. Maraming gustong mag-alaga tapos ang problema gastos. Naku, yung bakuna, Tama. pag may sakit, ano ba yung pwede nating i-advise sa ating mga hindi naman tulad natin, no, na konting arte ng aso natin, may doktor na. Pero ano, aminin natin 'yon, talagang marami tayong kababayan na pag may sakit hayaan na lang kasi walang Tama pera. po. Oo. Sadly, totoo po 'yan. Talaga napaka-factual niya ng case na po 'yan, Mm, Kaya mm. naman po sa unang-una pa lang sinasabi natin that owning a pet is a lifetime commitment. If you cannot afford, if you don't have time, if you don't have space in your home, wag na po tayong mag-alaga ng mga pets. Mm, mm, Pero mm. kung nandyan na, hayan na nga, no? Dapat lagi natin itong paghahandaan. Kaya Mm, naman po, may mga sinasuggest po tayo mga DIY, mm. no? Pero yung pong bakuna, ang ating pong mga city vet, Yes. provincial veterinary office, Mm, municipal offices, mm, no? Napakaganda na rin po ng kanilang programa. mm, Nagko-contest na po yung mga LGU natin, pagandahan mm. na po sila ng mga animal and pet programs, Mm, no? mm, Kaya mm. libre na po 'yan sa kanila. Kaya hindi na rin po rason na wala tayong pambayad dahil nagpo-provide na rin po ang ating mga LGUs, Mm, no? mm, mm. Bukod po doon, yung mga NGOs po, katulad po namin sa Animal Kingdom Foundation, may mga binibigay rin po kami mga libre. Mm, Libreng mm. bakuna, libreng kapon, libreng anti-rabies, deworming, napakarami po. All you have to do is look and ask. Mm, Kaya hindi na rin po talaga masyadong rason yung wala mm. tayong pera. But still, kailangan po kung meron tayong pet, dapat po nag-decide tayo nagkaroon ng pet, handa Handa, tama. tayo. Kaya naman, ngayong Pasko, dinidiscourage po natin ang pagreregalo ng mga pets. Unang-una po, dapat tanungin ninyo yung pagbibigyan ninyo. Gusto mo ba? Handa ka ba? Kaya mo ba?
Kasi kung hindi naman, ay huwag na po. Kasi tama kayo, baka po ito lang ay mapabayaan, Mm. i-give up, o baka naman pakawalan na lang. Oo, pakawalan sa o kaya ibenta 'no? Ayan, isa Oo, pa yan, baka oo. mabenta lang, no? Eto attorney, sorry sa mga fur parents pero parang ang dami pa rin nating nababasa na, sorry pasintabi ho sa mga nakikinig, kinakatay yung aso. Ano ba yung ano pa yung data na hawak niyo ngayon? Talamak pa rin ba yun? Ah, Masasabi po nating meron pa rin, pero yung kung whether or not talamak pa Mm, siya, mm. hindi na siya sing talamak mga 10 years ago, no? Medyo talagang nag-improve, no, yung ating awareness on Yes. yung prohibition sa dog meat trading o yung askalakal na tinatawag natin, pati na po yung pagkain ng aso. Dahil nga po, unang-una, ang aso po ay hindi ito food animals. Ito ay ating companion animals. At saka syempre, mayroon po kasing risk of rabies ang mga aso po kasi katulad ng pusa, although napakaliit lamang ng percentage sa pusa, ay carrier po sila ng rabies. Kaya naman, delikadong-delikado po yan at dinidiscourage po talaga at kaya naman po ang ating batas ay pinagbabawal ang pangangalakal at pagpatay at pagkain po ng aso. Okay, attorney, patapos na ang taon. Sa mga kasong hinawakan po ng Animal Kingdom Foundation, ilang porsyento po ang nabigyan ng justice, positive ang naging response ng ating mga authorities? Mabigyan niyo po kami ng data, attorney. Nako, no, napakaganda ng ating datos pagdating po sa ating conviction, ano. Sabihin na po natin sa mga sa over 200 cases, no, Ngayong as taon lang. last year, as of Okay, last oo. year pa, no, kasi hindi pa natin nabilang yung this year, na ating pong na-file, no, ay masasabi po natin na meron po tayo diyan mga mga 60 to 70% ng conviction rate kasi yung iba diyan ongoing pa po yung kaso, no. Alam Mm. niyo naman medyo matagal ang gulong Mm. ng proseso ng Mm. hustisya, Mm. but maganda na po ang datos po at pati Mm. ang ating hudikatura, no, ay talaga namang they also give emphasis, no, to provide justice also to the other living beings katulad po ng mga Ang pets. ganda nito, 60 to 70% yung conviction 70%. rate. Oo. Yes May po. ano ba? May mga napapawalang sala ba, attorney? Or lahat naman ay, of course. Oo, oo, Mm-mm. may mga napapawalang Ah, sala dahil may mga technicality po kasi na mga hindi natin maiiwasan na nakikita ang ating mga justices, ang ating oo. mga judge na hindi naman natin sasabihin na pagkakamali during the arrest or during the process, but may mga maliliit lamang po to, sasabihin po natin baka less than 1% lamang po Mm, ito. mm. Yung aso na hinampas kasi, inihian niya yung isang mama at naniniwala sila na meron silang paniniwala na pag naihian ka ng pet, mamalasing ka na. Attorney, nahawakan niyo ho ba yung case na ito? Sa Baguio, Baguio, oo. Baguio City. Ano po, sa Sadanga po ito, sa Oo, Sadanga Mountain oo. Province po. Sa Mountain Province. Yes. Kumusta na ho yung kaso nun? Kung meron po kayong update doon? Ayon po doon sa mga information na atin pong na-receive, na-file na po yung kaso, no? I think after too much public pressure, no? Hindi lamang po sa aming mga animal welfare Mm-mm. NGOs, but pati na rin po sa mga netizens. Nakita Mm-mm. naman po natin. Pati na po sa, I think, no, sa media, no? There's been really an uproar, Mm-mm. no? Mm-mm. Na talagang mag-file ng kaso laban po doon sa nanakit at pumatay doon sa asong si Axel. Ano po ang inyong, sa huli po, ano po ang inyong wish ngayong papasok po na bagong taon, Attorney Kagiwa? Ngayon pong panahon ng Pasko at pagpasok ng bagong taon, ang amin po lamang hiling, sana po tayong lahat ay maging compassionate, tayong lahat ay maging responsable, tayo pong lahat ay maging conscious sa atin pong mga kasama sa ating lipunan, hindi lamang po sa tao, pati na po ang mga hayop, aso, pusa, farm animals at wild animals. Sila po ay may buhay na katulad natin. And
nararapat lamang din po silang mahalin at respetuhin. Yun po ang aming wish ngayong panahon ng Kapaskuhan at sana po wish din po namin na sana po lahat ay maging happy at maging healthy ngayong Pasko. Meron po tayong tanong, saan daw ho pwedeng makipag-ugnayan sa Animal Kingdom Foundation? Kasi may kalayuan daw kayo sa Metro Manila. Ay, opo, totoo yan. May kalayuan po kami sa Metro Manila. Ang amin pong headquarters ay sa Capas, Tarlac. But, wag po kayong mag-alala kasi ang aming pong reach ay all over the Philippines. No, napakarami po nating mga programa, mga kasong fina-file, hindi lamang po tayo limited sa Capas, Tarlac. Alam nyo naman po, online is the key. Kaya naman po kahit saan nakakarating po tayo. Pag may problema, nakakapagpadala po tayo ng volunteers, nakakapag-ugnayan po tayo sa mga kinauukulan, mapa Mindanao, Visayas, Luzon, Payan at Apari. So, message lang sa inyong Facebook page, Animal Kingdom Foundation. Yes po, magbe-message lamang sila sa aming Facebook page, sa aming website at sa aming IG at AKF Animal Rescue. At kami po, meron po kaming admin dyan, sasagot po sa inyo. Oo, okay. Attorney, maraming salamat ha. Merry Christmas. Mabuhay po kayo. Thank you sa Animal Kingdom Foundation. Maraming salamat rin po sa DZXL News. Maraming Merry Christmas salamat. po. Thank you. Si Attorney Heidi